Hamon ko sa iyo, panatilihing mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Bago pa man iutos ng Pangulo, matagal nang sinimula ng bagong hepe ng pambansang pulisya ang 3-minute response time o ang mabilis na pagresponde sa bawat tawag ng taong bayan na nangangailangan ng tulong ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kanya itong itutuloy at palalawigin sa mga city centers o highly urbanized area, lalo na ngayong siya na ang pinuno ng pambansang pulisya. Yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response, 24 hours a day. Ang city centers lang naman ang gising 24 oras eh. Natural, iba ang kultura sa city center, iba ang kultura sa mga rural areas. Ang rural areas, pagdating ng alas 7, alas 8, tulog na ang mga tao eh. Kung sa city center sa mga pag-uusapan, Eastwood, Cubao, Makati, hindi natutulog ang tao dyan. Kaya palaging dapat may wangwang na naririnig dyan, may blinker na nakikita sa mga kanto-kanto. Samantala, sinabi rin ni General Torre na may 3 prioridad siyang ipapatupad sa kanyang pamumuno. Una ay ang mabilis na aksyon at pagresponde ng mga pulis. Pangalawa ay ang unity at moral ng mga pulis kasama ang paggalang sa bawat isa. Pangatlo ay ang accountability at reform sa organisasyon, gaya ng tuloy-tuloy na internal cleansing. Una sa buong kapulisan, nandito ako at ako ay lagi niyong kasama. Sabay nating harapin ang lahat ng hamon ng ating organisasyon at sabay nating pangalagaan at itaas ang dangal ng ating uniforme. But I will ask something from you in return of this promise. Sa ilalim ng aking pamumuno, action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard. Kasama rin sa ipinag-utos ng Pangulo ang maigting na paghabol sa mga sindikato ng ilegal na droga at mga small-time drug offenders. Sa tulong ng PDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Bilang tugon, ipag-uutos ni General Torre sa mga ground commander ang paramihan ng mahuhuli. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Tiwala naman si General Torre na hindi ito maaabuso lalo na't may Internal Affairs Service na mag-iimbestiga at magsasampa ng kaso sa mga pulis na abusado. Bagamat hindi daw ugali ni General Torre na ipahiya ang mga pulis na nagkakamali, may babala naman ito sa mga commanders na hindi kayang solusyonan at sagutin ang mga issue at krimen na nangyayari sa kanilang nasasakupan. Papalitan kita ng iba na hindi na makakarating sa akin ng problema because, it's just basically proper management. So that's also the standing challenge for them. They have to make sure that they solve the problems within their area of responsibilities. Mahigpit din ang bilin ni General Torre sa mga pulis na huwag pagpasapasahan ng taong bayan na humihingi ng tulong. Hindi namin sasabihin sa kanya na hindi ho namin trabaho yan. Pupunta po kayo doon sa ganitong ahensya. Ang pulis mismo ang maghahati doon sa ating kliyente, doon sa ahensya na makakatulong sa kanya. So hindi natin siya pinagpasapasahan na punta kayo rito sa ganito, punta tayo sa ganito. Si General Torre ang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya at manunungkulan bilang Chief PNP hanggang March 2027 o 1 taon at 9 na buwan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.